Morning. Ngayon, ang quest ko, kailangan kong gawin ay maghahanap ako ng pagpapaayusan ng aircon. Kasi doon sa sasakyan namin, minana ko lang to sa aking binan, sa Pastor Remus. Last year meron pa tong may aircon pa, pero yun, siguro kakagamit wala na yung aircon. So ayun, sana kaya ng repair lang, or lalagyan lang ng freon, ganyan, linis lang para hindi masyadong mahal. So una ko pupuntahan doon sa Pasita, check ko kung magkano aabutin. Kapag sobrang mahal, na-try ko na mapuntahan yung doon sa doon sa pinagpapaayusan talaga ni Papa. So, may naman yun sa may Elvinda. Tara, samahan niyo ako. Pagpainit na ako ng sasakyan, yung pala, nag-check ako nung kanina. Chinek ko yung sa sasakyan, yung sa harap kanina. Yung power steering natin ay power steering fluid. Kailangan na rin dagdagan. Samahan niyo ako. Sikip. Uy, may dito. May nakaburol kasi dito sa chapel malapit sa amin. Check natin. Saan ba tayo dito? Mapagkasya yun na lang. Hindi kasya. So muna tayo. Yung mga naglalamay. Ang galing ko lang yung upuan. Nakaharang na upuan. Kailangan ko lang magpagas. Kahit mamaya siguro po. Okay na, tinanggal ko lang yung upuan, may nakaharang na upuan. Ayun, napakalaga talaga yung daw taglamig naman ngayon. Ngayon, okay pa na walang aircon, pero lagi nga namin sinasabi ni Mrs. kung kaming dalawa lang, okay lang na walang aircon. Pero ibibigay kasi napaka-pawisin. So kailangan talaga maganda pa rin talaga kung mapaayos yung aircon. Tsaka syempre mas komportable magbiyahe kapag kami maayos sa aircon, diba? Ngayon air continuous lang yung sasakyan laging bukas lang yung mga bintana. Ayun, doon ngayon nga sabi ko, dahil malamig yung panahon, dahil sa hanging amihan, okay naman yung okay pa. Pero ako din kasi sobrang pawisin ko din Sana talaga linis lang siguro ng mga filter, or filter lang, ganyan. Sana walang nasira. Sana mura lang talaga yung doon muna ako pupunta sa una akong pupuntahan na pa-repairan, yung sinasuggest ni Pastor Mark, kaibigan ko na pastor din, yung nag-dedicate kay baby.
may pasita. H-Tech. Mukhang ano eh. Mukhang high-end yung pagawaan eh. Mukhang high-tech. Ay hindi. High-end pala, hindi high-tech. H-Tech kasi. Kaya parang ano. Mukhang high-end eh. Mamaya, tinan nyo. Kahit ako sa inyo. Namatayan pa nga ako. May ano kasi sa harap ko eh. Ah, okay. Wala. Yung malaking truck pala kasi. Kaya biglang tumigil yung ano sa harap ko. Modern na jeep. Grabing discussion din yan, no? Yung mga modern versus traditional jeep. May iba kasi yung sa side ng mga traditional jeep, parang ano nila is, syempre yung traditional jeep parang ano yun eh, parang trademark nating mga Pinoy eh. Bakit daw natin tatanggalin yung mga gano'n? Sa ibang bansa kami, nakita nga akong video sa Facebook, sa Italy yata yun, may jeep na ano, pero hindi naman siya pang transportation, pang ano lang siya, pang parang tourist attraction nila, ganun. Transportation. Tapos ano, oo nga naman, no? Tsaka, pero ang isang ano naman kasi, ayun nga, dahil nga mga traditional jeep na yun, ang tatanda na nun, ang tatanda na ng mga makina, alam mo yun. Hindi ko alam kung may mga nagmamanufacture pa ba ng mga bagong jeep ngayon. Alam ko dati yung mga brands, yung mga Saraw, yan, mga ganyan. Yung mga sikat na brand ng jeep dati. Morales, yan, mga ganyang ano, mga ganyang tatak ng jeep. Pero ayun nga, hindi ko lang alam kung may mga nagmamanufacture pa rin ng ganun ngayon. So kung wala, eh talaga sobrang tatanda na ng mga ano nun, sobrang tatanda na ng mga makina. Tapos ang isang ano pa ng mga traditional na jeep, oo nga naman, kasi itong mga modern jeep na to, galing sa ano to eh, galing sa ang pagkakaalam ko, manufactured to sa China eh. Mga karamihan kasi dito sa amin, yung mga modern jeep, ano, Foton yung brand. So ayun, mga parang ang ano ng mga traditional ay ano eh, pagpapalit ba natin yung mga sariling gawa natin mga Pinoy para sa ano, sa mga gawa ng China. Speaking of gawa ng China, laging ganun eh, no? Parang pag gawa sa China, parang laging negative. Pero kung isipin natin, halos lahat naman ng mga parts galing China yun. Kahit pa sabihin mo mga sports car pa yan, sigurado yung mga parts niyan sa China pa rin galing. Yun yung ano nila eh, pag manufacture ng mga ganun, mga parts, maaaring dun lang ina-assemble sa kung saan bansa man sila, pero kung alam ko sa China pa rin gawa lahat yun. Hindi ko lang alam ha, pero yun yung pagkakaalam ko lang naman, based on my unexpert opinion, unsolicited opinion. Sa ano na tayo, Pakalindola na. Oh, ba't ba nga nakaas mga na kayo, naglalakad lang kayo ay sa gitna ng kalsada? Ginagawang ano dito oh.
building. Laki. Tao dito sa ATM. Swelduhan ba ngayon? Pa ngayon sa 12. Aga pa. Ano pa ng swelduhan Baka mga nakakuha ng 13th month pay. Ayun nga, yung sa nga namin, sa aircon nga namin. Aircon nito sa sasakyan. Ayun, okay naman bumiyahe kapag ka mga ganito, umaga, ganyan. Yung kalmado pa, pero grabe pag tanghaling tapat. Pagbiyahe kami ng ganun. Talaga naman, napakainit. Kitang talaga. Medyo matagal na rin kasi itong sasakyan natin. Nabili ito nila Papa, alam ko mga around 2017 na ata ito nabili. Pero yung model na ito mismo, itong sasakyan na to, adventure, ano pa siya, 2000, year 2000 talaga siya. So, ano na, 24 years na as of recording na itong video ko. 24 years, magto 25 years na. Pero malakas pa kung sa yung makina nito. Malakas kung sa malakas yung makina nito. Talagang panlaban pa rin talaga. Palag-palag pa rin yung makina nito. Sa hatak lang yung mga ganon. Look. Pero yun nga, pagdating na sa yung mga tech niya, ayun, yung walang mga, yun na nga lang parang mga basic na lang yun lalo dito sa Pilipinas na napakainit na bansa. Yung aircon, wala na. Yung panel board, okay pa naman. Panel board nga nito, wala siyang yung RPM, rev per minute. Ibig sabihin gano'n na talaga siya old school. Hindi ko alam kung pwede palitan yung na ito, yung panel board na ito ng may RP. Talaga rin kasi yung para hindi ka sa Need for Speed parang yung parang masunugan ka ng makina. Hindi naman ako yung gitil na gitil sa silinyador lagi. Medyo kalmadong driver lang po tayo. Kalmadong driver. Reception na tayo dito sa Pasita. Grabe, lagi traffic dito. Wala kasing intersection siya, tapos wala man lang kahit traffic light, ganyan. Kaya parang kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte kasi sinong papasok bigayan na lang ganun. Ngayon nga, year 2000 pa to, kung sasakyan na to, wala siyang dashcam. Kanabit ko lang din yung dashcam na ito. Yung nga nito, yung seatbelt, na siya parang may times na naglalak siya. Tingnan na ayos Sabi ng bayo ko, si Kuya RJ, yung ganun daw, yung pagka naglalak na yung parang isang sign daw yun na parang may na na daw into a collision, parang nabangga na yung sasakyan before.
Medyo malapit na tayo dun sa ano, sa H-Tech. Sana wala kang masyadong tao. Check pa lang naman muna ako eh. Na malaman kung ano, kung kailangan ayusin. Ang daming wala dito sa sasakyan na to. Ang daming wala dito na ano, parang sumahanapin mo sa ano, sa yung mga bagong sasakyan ngayon. Kasi yun nga, syempre 20 years na rin siya. Sana wala masyadong tao sa H-Tech. Ano ba ngayon? Thursday ngayon. Ano siguro sana BXB King. Wash. Kakwash na H-Tech. Ayun, H-Tech sa kabila pala. H-Tech. Ito na ako. Check na natin kung sasakyan. Thanks, sir. Ito yung H-Tech. Kapacheck po ng aircon. Pa? Ay. Ito. Sige pa. Ayos ko lang po. Ayos ka daw. Aking parking dun sa gilid. Ito yung loob ng H-Tech. Hindi siya yung parang mga normal na ano lang, parang mechanic shop lang. Medyo high-end. Ewan sa sir. Ano sir? Totally wala na po? Ha? Totally wala na? Opo eh. Bali, papacheck pa po kung saan po ang ano. Kung free yun. Sana, ano lang, free yun lang.
pre yung ganun, may milig yan. Pa? Eh, parang madala Kung walang pre yun, Ano po? milig to. Ano yan? Walang lamig. Opo eh. Walang-wala po talaga. Venture yan. Bira makasakit ng venture naman ang kaya ang ginagawa dito. Yan, tama yung solusyon nila. Puro pan. Kaya hindi man lumamig ng maganda aircon nito. Una, radiator ito ha. Mainit po, no? Oil cooler nandito. Susipa eh. Alin pa? Oil cooler nandito. Nandito rin po. Oo nga po. Kaya para mapalamig ng maganda aircon yan, papalitan mo ng condenser mo dito. Yung mga pang-condenser. Condenser. Yun ang solusyon. Mga nasa magkano po kaya yun? Conversion na yun, sir. Titingnan pa natin. Yung manipis sa condenser. Ano titira naman ang condenser nito? Hirap talaga pa dito yung sa una, pagka bagong gawa, malamig. Ito ang problema, aircon. Diyan mo kamay ko. Sobrang lamig naman. Sobrang naman yan. Napapatay ko yan. Nasok mo kamay. Nabara po to, no? Nasok mo Tama kamay po ba? mo. Lamig. Sobrang lamig. Patay pa po yan. Patayan na, patay pa yan. Umaako pa yan. Opo. Pa? Priyan lang po yung kulang ha. Pero may leak yan, sir. Kaya hindi naman magbabawasin kung ano eh. Walang leak. Ano ba yan? Walang tagas. Ah. Kung walang tagas yan, hindi naman magbabawas. Ngayon, nangyari yan, may tagas yan. Kaya nagbawas. Hanapin ka. Pero kung gusto nyo, kakarga na muna. Ano? Hindi natin ma-sure kung kailan magtatagal yun. Kasi sisingaw din po. Kayo po, ano pong ano nyo? Anong maniniwala ako sa'yo sa ano mo kuya? Suggestion mo. Kung may budget naman po kayo, sir, ito, ano na. Mga nas... Hahanapin po natin. Depende pa sir. Hahanapin na po natin yung makaligas na. Baka tayo makakapag-extend ito na tayo. Pero itong host, possible na yun eh. Ha? Itong host, possible na may electro kasi papasabot. Yung host po mismo, ano? Kasi may laman pa naman po siya ng konti. Kukunti yung pre yun eh. Kukunti. Takbo na lang muna. Karga na lang po. Yung nga po rin yung suggestion ni sir eh. Kargaan na lang po muna. Tapos kung ano... Pagka-schedule mo na talaga pagawa. Kasi babaklisin lahat yan. Kailangan ma-check ito mabuti. Kulang. Ano, karga na lang muna. sige po. Kayo po ang bahala. Balik ko na. May nakita ka ba? Tapos i-monitor ko na lang sir. Oo, kung mabilis. So matagal mo ito. Tahos. Saan? Tahos daw. Okay. Hindi naman kung may host tayo. Madali
madali lang, pwede rin. Lang kaya. Kaso hindi lang yan para mauubos ang ganyan lang. Dapat basang-basa yan. Kaya na ng ulit yan. Meron pa sa loob. Gagamitin mo ba din? Sa weekend pa naman po. Sa weekend ka naman. Ano dyan? Ang gusto mo? Magawa o ano? Tawag ko po muna kay Mrs. siguro. Kung anong niya. Pero kung if ever po nakakarga ng Prion, tapos i-monitor ko kung ang gaano. Meron pa naman laman eh. Ibig sabihin, hindi ganun kalakas. Po. Hindi ganun kalakas. Kumbaga i-monitor ko kung hanggang kailan siya. Pero yung susunod na Pero usually po ba, gaano po ba katagal dapat natagal lang? Hindi ang Prion sir, hindi dapat na mabawasan. Hindi po dapat siya nababawasan. May problema to, definite. Una na yun. Dito, meron din mahina. Meron dito, Justin, mahina. Mahina. Gaano katagal na itong mahina aircon? Magmula nung malamig sir. Di po kasi nung ang ginagawa namin sa kanya, nung naramdaman namin na parang pagtanghali, parang wala lang din. Hindi na namin po ginagamit. Medyo matagal na po yung hindi namin ginagamit yung aircon talaga. Nakapatay lang po. Yung Mahina. nakapatay lang. Air continuous lang. Nakabukas lang po yung mga bintana. Plus natin to sir. Siyempre, una, gastos na yan pag yung mga papalitan. Po. Kasi pagka mag-evaporator, dahil sabihin natin, isang evaporator, porta, ngayon, later, gagasta rin ng mga 8,000. Sa 8,000 po. Gusto mo kargaan na muna natin. Tatanong Gamit na lang naman sa weekend. Tatanong ko din po muna kay Mrs. Baka gusto niya din na paayos na talaga. Tawagan ko lang po. May decision na po si Mrs. Sabi ni Mrs. kung pwede daw po na baka lagyan na lang daw po muna ng Freon. Tapos pwede daw pong clean, papalinis din daw po. Yung aircon, papalinis. Ay, hindi. Ganito yan. Kasi kapag ipapalinis mo ang aircon, tatanggal na yan. Bakit hindi mo papalitan kung kailangan pa? Kasi hindi daw po ba parang baka bumuga ng Hindi, malakas naman ang bugay nyo. Hindi naman marunong. baka hindi naman po marunong. ng Prion. Okay po. Kasi madodoble gastos nyo pag ganun. Sige po. Okay po. Kasi yan, pag nakita namin yan, palitan. Sige po. Okay po. Ibabalik na lang po dito Kung gusto mo naman, yung mga possible sa labas, pwede rin, no? Saka yung hose. Ano yung high side, low side? Kaya mo kung meron tayo dyan. yung lang po, ang concern lang po ni Mrs. May baby po kasi kami. Kumbaga baka daw po madumi yung Ay, hindi naman. Hindi naman po. Sige po, yun na lang po. Sa Prion na lang siguro po. Kasi pagka nilinisin nyo, baklas. Hello? Baklas. So yan, decision na Mrs. Lagyan na lang muna ng Freon. Pakarga na lang. Tapos, hindi rin daw pala pwede na cleaning lang. Kasi kapag cleaning daw yan, talagang din, ilalabas din. So, kapag nilabas yan, pag nilinis, yun na. Kumbaga, yung mga papalitan, mga kailangan sama na. Diba? Sasama na siya. Yun na lang. So, kaya ngayon, papagawa na lang natin, Freon na lang talaga. Palagyan ng Freon. Nag-ano po sa akin dito, ang nag-suggest po sa akin dito ay yung friend ko po na pastor din. Okay. Si Pastor Mark po, Toga. Doon po sa San Vicente, yung nila. Sabihin nila. H100 po, yung pinaano nila dito. Labig nun! Labig nga po nun. Nung una pa, nung ginawa ko yun, Kila Tatay Leleng po. ako yung ginawa ko yun. Kaya ako kasi pag gumagawa, sabi naman nila kasi, hindi na lang lumamig. Hindi ginawa ko.
Umabot yata yung ganyan. Medyo malaki na abot yun. Tagal bago nakuha. Sabi ko, hindi yung kasi lalami kung hindi natin ayos eh. Ito mo, di tayo nyo sila. Apo. Diba? Ako isang paggawa na lang, huwag nyo na kung fine at tayo. Kasi hindi tayo, hindi magiging perfect ang trabaho natin. Ako nga po. Hindi naman niya kuminta rito, hindi tama ang trabaho. Ako, yun nga po talaga. Dito po talaga nila ako yan, ano. Mahirap gumawa ng aircon, sir. Totoo lang. Apo. Wala ang aircon. Nasubok na kami gumawa niya. Kaya nga po eh. Mga lumang kotse, pinalalamig ko aircon. Yun nga lang, pinapagta ko yung original. Kasi obsolete na yung mga design. Apo. Na-adapt ko sila sa bagong design. Bago. Mga Yan bagong po, kotse. kagaya na sabi nyo, kagaya yung suggestion nyo po sa akin kanina. Mga nasa magkano po yun kapag gano'n? Yung ganito, yung nakabit mo dyan, Apo. lalamig talaga yun. Mga nasa magkano po abutin yung pagka gano'n? Kasi, estimate yan siguro na kasama ko may papalitan dyan. Doon, 20. Pwede na rin. Not bad. Lalo kung ano, yung convenience naman po na ano yung may ginawa nga kami ano eh. Ganito, lamig ng aircon eh, no? adventure ba? Kinabit yung compressor ng Ford Everest. Oh, sarap. Nagkaroon ako eh, sa flat. Eh, wala na akong makabila. Sa kanya ko lang na. Pastor to kasi. Aba. Ito nga po isang ano rin ito eh. Mga pintuan. Yan. Yan po ang mga ano, mga kasama po namin. Sila Tatay Leleng, mentor po namin yun. Lamig na. Justin, okay lang masama ka sa vlog? Okay lang masama ka sa vlog? Tama po, no? Sir Justin, no? Sir Justin ng H-Tech. Solid. So Justin, matagal ka na po nag-ano? Aircon po talagang specialty ninyo. O kahit ano? Ang overall, buong ano po yan, no? Buong function na lang sa sakyan.
dyan, sponge valve filter dryer. Hindi na siya ganun kalakas tumamig eh. Pull down lahat yan. Parang ito, ginagawa pull down. Ito pa, no? Unang pinagawa ni ni Papa, dun sa may Elbinda. Okay lang. Alam ko na, aircon din po eh. Kaso wala rin, di rin nagtagal. Wala po na Ha? Malit po kasi. Nakadun po sa lift na. Mga orange. Talagang ganun po talaga, no? Pull down talagang maganda dyan. Wonder ba yung pan? Yung alin ba? Yung condenser pan. Condenser fan. Yan ang isa para lumamig-lamig pa yan. Condenser fan po. Mga nasa magkano po yung ganun, sir? Trabaho mo na lang. Ha? Pang isang trabaho mo na lang, parang isang baklasan. Pagka hindi ka na satisfied sa aircon niya ulit, balik mo na rito. Ganun na po, na. Sige po. Yun naman po ang sabi din ni Mrs. Ba? Oo nga po eh. Condenser fan. Suggest ni sir, maganda mapalitan na rin daw pati condenser fan. Palubas na rin talaga siya lahat. Pero dahil masunurin tayo sa ating asawa, dun muna, karga ng free yun muna. Tapos pag hindi na lang daw na-satisfy, ibalik na lang dito para lahat na. Sabi naman ni sir, more or less daw mga nasa 20k daw aabutin. So,
Right. Okay na. Malamig-lamig na. Medyo giniginaw na nga ako dito sa sa sasakyan. May lamig na at least. Baling ginawa yun nga, kinargahan lang ng free yun. Tapos sabi nila kung yun nga, i-monitor daw. Tapos kung gusto ko daw talaga na yung talagang sobrang lamig talaga, pinaka the best pa rin daw talaga is yun nga, pinaka the best pa rin daw talaga kung na parang pull down na siya, papalitan na talaga siya halos lahat. Tapos parang ang ipapalit na mga bagong sasakyan, yung pang mga bagong sasakyan na. Meron nga daw doon hindi ko alam kung yung kila Pastor Mark ata yun nga yung nag-refer sa akin dito sa H-Type. Parang ang pinalit na nila na na aircon pang Ford Everest daw. Solid nun. Alright, so tapos na tayo sa first quest natin. Sunod ka naman na quest ay magpa car wash. Pagas pala muna. Pagas ako tapos pa car wash. Pero yun, okay na yung aircon natin. Satisfy na, hindi na lagkitan si Baby K. Ito pa sa likod. Ito sa harap malamig eh. Likod di ko alam. Ba talaga mahirap, mas maano talaga pagka may baby talaga, iba parang talaga kapag kaya kasi kawawa ang baby, lalo yung si Baby Gay, napaka kawisin. Pero hindi, sabi ni Mrs. daw yon, parang natural daw na ang baby talaga mas higher yung body temperature daw nila kaysa sa adults. Magtagal to yung free yun. Yun pa pala isang suggestion ni sir. Sabi niya maganda pa daw yung compressor natin. So parang ang gawin lang, wag lang daw hayaan na na matuyuan. Kumbaga pag nararamdaman daw na hindi na ganun kalamig yung aircon, pakargahan na daw agad para maganda. Laging malamig, manatiling malamig ang ating sasakyan. So yun, magpapagas lang ako, pa-car wash, tapos uwi na. Call it a day. Bye.